Samantala, nananatiling nakaalerto ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Cagayan sa kabila ng kalmado at maaliwalas na panahon sa lalawigan. May ulat si Mary Joy Javier ng Philippine Information Agency, Cagayan Valley. Kalmado at maaliwalas na ang panahon sa lalawigan ng Cagayan at mga karatig probinsya. Subalit nakaalerto pa rin ang Regional DRRM Council at mga mamamayan sa epekto ng bagyong Krising. Simula kagabi ay puspusan ang ginawang paglilikas sa mga mamamayang nasa mababang lugar. Sa pinakahuling tala ng Tuguegarao City DRRMO, nasa 164 na pamilya o katumbas ng 412 katao ang naapektuhan ng bagyo sa lungsod. Karamihan ay naabutan ng tubig baha sa kanilang mga tahanan. Sa pagbisita ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa Emergency Command Center, tiniyak nitong may sapat na family food packs ang syudad para sa mga apektadong pamilya. Samantala, ilang lugar din sa Cagayan ang nakaranas ng pagbaha, kabilang ang bayan ng Gataran kung saan ayon sa Municipal DRRMO ay ilang residente ang nagmensahe sa kanila na siyang agad nilang pinuntahan para masiguro ang kaligtasan. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense ngayong araw, mayroong 818 individual sa buong Cagayan ang naapektuhan. Kabilang dito ang 42 na barangay na mayroong 216 family affected. Ayon naman kay Mylene Ataba ng DSWD, umabot sa 4,285 na individual ang nailikas sa loob at labas ng evacuation center. Dagdag pa niya na may nakahanda pa o available fund ang ahensya na nagkakahalaga ng 167.9 milyon at mayroong 153,385 na family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang probinsya. Patuloy pa rin ang monitoring at koordinasyon ng PDRRMO sa mga municipal DRRM offices para malaman ang bilang ng mga naapektuhang pamilya sa pananalasa ng bagyong Krising. Para sa Integrated State Media, Mary Joy Javier, Philippine Information Agency, Cagayan Valley.